Panginoon, napakabuti mo, napaka-powerful mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa umagang ito na kami ginabayan mo sa bungod ng mga Panginoon. Kami ay malakas, malaya, na mabubuhay po sa iyo, sa kabila ng pagtuluhan, sa kabila ng mahirapan, sa kabila ng walang kasiguruhan, Panginoon. Sa iyong mga salita, Panginoon, nandun ang tunay na kapayapaan, kagalakan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay magiging bahagi, Panginoon, ng gawain sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat anak mo, Panginoon, na naglanong oras at panahon para makinig at mag-alay ng mataas na papuri at pagsamba sa iyo lamang, Panginoon. Nawa ang aming awitin, ang aming pong panahon at oras ay makarating sa iyong trono bilang isang magandang handog sa iyong harapan, Panginoon. Lord, panalangin po namin, mausap ka sa aming pong panagignan, handa ang aming puso, Panginoon. Lord, hindi namin maintindihan ang bawat mensahe na nais mong ipakahayag sa amin, maliban masamahan kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Ibaba mo po sa aming kalagitnaan ng Espiritu ng pagkaunawa sa iyong mga salita, Panginoon. Palayan mo ni Lord ang aming mga pastor na ngayon, Panginoon, ay nagdaraos ng gawain, hindi lamang sa iglesia ng PMC, kundi sa lahat ng iglesia, Panginoon. Pagpalain mo, bawat anak mo na mapapahayag ng buong tatag at tapang sa bawat salita, Panginoon, na bumula po sa iyo. Nagkakatiwala namin ang gawain ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So bago po ako magsimula, may seguro po ito ng aming pong prayer meeting. Meron po kasi kami dating teachers namin sa isang Christian school. So kung namin, teachers namin, napakabait, Christian siya. Parang umatin sa isang CCFA o Victory. So active silang mag-asawa at meron silang dalawang anak. Na isang 5 years old at isang 7 years old. So ginagamit silang mag-asawa doon. Bata pa yung babae, nasa 28 years old lang. At dumating sa punto na nagkaroon ng depression ng babae. So lahat ng bagay na nakikita niya ay pangit. Lahat na nakikita niya ay negative. Ginawa ng asawa niya dahil naman siya ng asawa niya, pinagamot siya. So gumaling naman siya. At nung pangalawang pagkakataon, na-scam. Maraming dahil Kristiyano, mabait, may pusong malaki, may pusong mamon. Bawat tao na lumalapit sa kanya, pinahiram niya ng pera. So nakapagpahiram siya ng almost 120,000 yata. And then siya yung tumatayong breadwinner sa mga niya na pinapagamot niya. So nagkaroon siya ng depression. Hindi na niya nakaya yung presyo ng kanyang kinakaharap at yung asawa niya nawalan ng trabaho. So dumating sa punto ng buhay niya na nag-suicide siya. Nagpakamatay. So nakakalungkot kasi bakit dumarating sa punto ng isang mananampalataya ng Diyos na umantong sa ganung klaseng kalagayan. O, nalungkot nga ako kasi mabay sa akin yung ano na yun, yung teachers na yun, yung dating may laging dalang breakfast. So sabi ko, nakita ko yung kanyang dedikasyon sa buhay ng Panginoon. Pero ba't hindi niya napaglaban yung dumating ng matinding bagyo sa kanyang buhay. So, salamat po ang nais ng Panginoon na kung tayo po ay magiging malalim sa salita ng Panginoon, ano man ang bagyo na dumating po sa atin. Isa lamang ating pangawakan, kundi yung salita ng ating Panginoon Jesus. So ito po yung aking your testimony has power. So kita man natin, bawat testimony mo natin ay napakagalaw. Diba? Lahat po tayo may pinagdadaanan na hindi lang para po tayo ay ginagamit ng Panginoon sa bawat testimony na ating nararanasan. Maging negative or positive man yan, nagiging bahagi po ng ating pong paglaro sa ating Panginoon. So minsan, o madalas, yung mga bagay na pangit, hindi natin sinasabi. Diba? Para ngayon natin ipalam yung mga pangit na nangyari sa atin. Diba? Most likely, ang sinasabi natin, yung mga bagay na masaya. Yung mga bagay na pakipakinabang. Ayun ang lagi natin, broad tayo na ibinobroadcast natin yung bagay na nangyari po sa buhay natin. Like for example, si Rizal, diba? Kita natin, ang ganda ng buhay ni Rizal, diba? Pinutuloy natin siya sa iyong doktor, sa iyong naging daan ng revolusyon. Pero may isang side sa buhay niya na hindi po napag-uusapan. Ano po yun? Yung pagiging niyang babaero. Diba? Napaka-babaero ni Rizal, diba? Kasi sa lahat ng pinupuntahan niya ng bayan, nagkakaroon siya ng
girlfriend o babae. Pero hindi na pag-uusapan yun. Diba? So, ibig sabihin, hindi lahat ng testimony ng isang tao ay nakakatulong sa kanya. Pero tayo bilang mananampalataya, meron tayong testimony, maging positive o maging negative, ay merong power. Sabi nga nila yung knowledge, no? Power. Diba? So, ibig sabihin, napakahalaga talaga na meron tayong kaalaman upang ang ating buhay ay maging pakipakilala. Masaya po ng Acts chapter 26, verse 16 to 18. Ito po ang sabi, tumayo ka, magpakita ko sa iyo upang di talaga ka bilang aking lingkod na magpapatotoo tungkol sa mga nakita mo. Ngayon at sa mga ipapakita ko sa iyo, ililigtas kita mula sa kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hindi kung saan kita isusuro. Imulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadaliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila, sa akin sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ang mga taong ginawang banal ng Diyos. So makita po natin sino po yung sinasabihan ng ating Panginoon ng panahon na yan. Sino po? Si Saul na si Pablo. So ang sasalita po dyan yung ating Panginoon ng time, isa po ay humingi ng authority doon sa mga saserdote na kanya po makakabulin yung mga mananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon sa lugar ng Damascus, na kung saan ang layunin niya i-prosecute at patayin lahat ng mga tao na iniwala sa ating Panginoong Hesus. At kung titignan po natin ang ministro po din, si Esteban, isa po siya doon sa mga taong naging saksi na kung saan yung judgment ng mga saserdote sa lingkod ng Panginoon ay kailang binigay kay Esteban. So ibig sabihin, napakalaki ng layunin ni Apostol ni Saul para usigin ang lahat ng mananampalataya sa Panginoon. Pero may nangyayari po. At ano po yung nangyayari ngayon nung ma-encounter niya ang ating Panginoong Jesucristo? Na kung saan naging daan upang may niyang buong testimony sa kanyang buhay, maging negatibo at maging positibo, ayun yung ginamit ng ating Panginoon upang iproklima kung ano ang kabutihan at pag-ibig ng ating Diyos sa bawat tao. So tayo pala ganun po pala. Tayo pala kapag meron pala tayong mga bagay na nangyari po sa buhay natin, minsan hindi natin na-recognize ang lahat ng bagay na yun. At ang katunayan, kapag tayo po ay dumaranas sa matinding pagsubok po sa buhay natin, eh minsan po nagkakaroon tayo ng maling pananaw. Bakit tayo nakakaranas ng ganung klaseng pagsubok? Diba? Minsan nagdadon tayo, umiyak tayo, normally, pero talaga na reaction na nangyayari po sa atin kapag hindi natin gusto yung nangyayari po sa bawat buhay po natin. Minsan nagpo-question tayo. Ano ba? Sino po ba yung question? Ako nag-question ako sa Panginoon. Diba? Sabi yung mga pastor, spiritual po yan. Pero no, hindi po. Bilang tao, nararanasan din namin lahat ng nararanasan ng bawat lingkod ng Panginoon. At nag-question dito. At minsan nagsasabi ko sa Panginoon, pero bakit gano'n? Naglingkod po kami, nagbibigay kami ng time and effort para po sa iyo. Hindi pa kami extended sa ganung bagay. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, yung ating puro testimony ay merong power. At ano yung power na yan? Ayun po yung pag-uusapan natin. Meron po akong apat na points na kung saan malalaman natin kung ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa power na sinabi ng ating Panginoon Jesus. Ang patotoo ay katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang patotoo po natin ay katibayan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Anong kapangyarihan po ang tinutukoy ng ating Panginoon? Kung time na hindi kanya pinabayaan. Kung time na hindi kanya kinalimutan. Alala ko, sabi ko, Lord, yung nag-pray yung teacher na doon na devoted siya. Yung kanyang family, sabi mo, kawawa yung bata. Kasi yung bata, pero imagine mo yung bata, 5 years old at 7 years old, nawala na ng nanay. Dahil lang sa 120,000 na yung sa kanya. Di ba parang napaka naman, hindi mo makatarungan na gagawin mo yun. Pero dahil hindi natin alam kung kanyang nararamdaman, bakit niya ginawa. Pero sabihin mo, malalim yung kanyang dahilan bakit niya ginawa. So minsan, kapag po tayo po ay
nandun sa punto ng ating buhay na naroon po tayo, ano po ba yung kagad na isip po natin? Lagi natin sinasabi is, hanggang kailan ako magsasaka? Hanggang kailan ako narito sa ganyan kalagayan? Diba? Pero ang magbayan pala ng is, ayun pala yung kapangyarihan ng Diyos upang makita natin na sa kabila pala ng nararanasan ko ngayon, meron palang ginagawa ang Diyos. Diba? Pero kung nagsasabi, bakit kaya ang Panginoon ganun? Bakit kaya hindi pinirinig ng Panginoon yung panalangin ko? Bakit kaya hindi ako gumagaling sa aking karamdaman? Ang tagal ko nang pinupray, bagay na ito, bakit ang tagal? Bakit ang tagal ng sagot ng Panginoon? Siguro talaga ito na lang yung plano ng Diyos sa akin. Diba? Sabi ko nga, nung time nung hindi kayo magkanak ng Israel na, sabi ko, pag pumunta kami dun sa gathering ng kanyang mga kasama sa trabaho, nakikita ko si Eda na iinggit. Sa mga kasama niya, kasi wala pa kami anak. Pinasal kami sa 2000, nagkaanak kami, papasok ng 2026. Sabi, magsi 6 years bago dumating si Judah sa amin. At sabi niya kasi Edna, sabi ni Edna, mukhang hindi tayo bumibigyan ng Panginoon ng anak. Sabi ko, mapatuloy lang tayo sa pananalangin. At kayo nga, ang patotoo ng katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung ating pong pinararanasan, ayun po yung magpapatotoo po sa atin na tayo po yung maninindigan sa kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus. Kaya bakit tayo dumaranas ng mga masalubot ng ating pong buhay? Kasi nais ng Diyos na maging maganda yung testimony. Diba? Sino yung gusto rito maging maganda yung kwento ng buhay? Wala naman tayo gusto maging maganda yung kwento natin. Diba? Tayo nga, diba? Pag may nakita ka isang portrait, masasabi mo maganda yung portrait. Diba hindi? Bakit? Incomplete pa. Kasi wala ka pang nakikita. Nakikita mo lang yung frame at yung canvas na kulay puti. At masasabi mo maganda yung portrait na yun kapag meron ng nakapinta. At ang Panginoon, ganun din po yung ginagawa ko sa atin. Pinipinta ng Panginoon yung ating buhay sa mga negatibo at positibo na nangyayari po sa atin. Kaya nakakalungkot kasi minsan, kapag po tayo ay may mga bagay na mahirap natin pinagdaanan, nahihiya tayo share. Nahihiya tayo sabihin, broadcast, ano ba yung nangyayari sa akin? Hindi ko ako, pinirahan lang ako, nakakita na mas maganda, hindi ako. Sabi parang, nahihiya tayo ibalik yung kanilang komento sa atin. Nahihiya tayo sabihin na ito kasi dapat ba nagsishopping ka? Huwag ka muna namimili. Mag-window shopping ka muna. Pili-pili ka muna. Huwag ka muna mamimili kagad. Eh, minsan yung nakuha mo, hindi pala original. Big. Class A lang. Nahihinaharap mo original. Eh, minsan nahin natin kwento yun. Pero bakit pinaranas sa atin ng ating Panginoon? Para maging maganda yung pagpinta niya sa'yo. Kasi kung walang negative, hindi gaganda yung kwento ng buhay mo at ng buhay ko na. Magiging epektibo ba tayo kung lahat ng bagay na isi-share natin sa bawat tao ay maganda? Diba hindi? Hindi sila maniniwala. Pero kung ikaw ay dumaan sa wilderness ng parte ng buhay mo, sasabihin nila, totoo mga may Diyos sa buhay. Sabi ko ng Awit chapter 66 verse 16, sabi ko dito, magsiparin po kayo at makikinig at aking isasalaysay ang ginawa niya sa akin kaluluwa. Time na si Haring David po ay nawala sa Panginoon, lagi niyang pinangawakan yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ang dating alipin ng kasalanan ay naging malaya. Diba? Marami po tayo na hinilala na masamang tao na hindi natin inaakala na sa kanilang kasamahan nasumpungan nila ang ating Panginoon. Ibig sabihin, mayroon po silang mga testimony na kung saan ay yung ginagamit ng Panginoon para mag-pray po siya. Ako po. Dahil ko kung kapag ako po yung sister ng Word of God, dahil ko sinasabi yung masamang ginawa ko nung akong kabataan. Hindi ko po agad sinasabi yung magagandang bagay. Kasi nais kong sabihin sa kanya kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon na binago ko sa akin.
Lagi ko po sinasabi na dati ako ganito ako dati. Lagi ko po sinasabi na, kasi nais ko ipakita yung kapangyarihan ng Diyos, yung habag at biyaya ng Diyos na naranasan ko. Alam ko yung magiging dahilan para makita nila na totoo mo may kapangyarihan ng Panginoon para baguhin ako. Totoo pala ang Panginoon kapag sinare ko yung Word of God. Pero pala lang ang mangyayari talaga sa buhay ko. Yung dating alipin na kasalanan yung naging malaya. Sino ba yung hindi naging alipin dito ng kasalanan? Patas nga po yung kanang maka. Wala tayo naging alipin ng kasalanan, di po ba? Lahat po tayo naging marumi sa harapan ng Panginoon. Pero andito po tayo. Di ba? Kanina pupuwi tayo sa Panginoon, nandun ako sa likod. Ngayon lagi hinahanap ko yun. Siguro, ako naramdaman ko yun. Naramdaman din ng worship leader natin. Yung presensya ng Panginoon. Sino pa nakaranas ka? Diba? Yung worship, yung presensya ng Panginoon naman na pupuli tayo, dinalo tayo ng banal na Espiritu Santo. Diba? Kasi ang nananahan po ang banal na Espiritu Santo doon sa mga taong nais makahayag ng kabutihan ng ating Panginoon. Yung mga believer, pag sinabi mo pang mimisa po, pwede nilang sabihin na i-testify na naranasan ko yung pag-ulos ng banal na Espiritu Santo. Diba hindi? Hindi nila maranasan. Kasi bakit? Hindi nila kasi alam kung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya po tayo. Nakaranas po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Number 2, ang dating wasak ay pinagaling. Dati po tayong nawasak sa harapan ng Panginoon. Dati po tayong walang value, walang halaga sa harapan ng Panginoon. Pero dahil po sa kabutihan ng pag-ibig ng ating Panginoon, tayo ay naging mahalaga sa Panginoon ng ating Panginoon. Dating malayo sa Diyos, ay nilapit niya. Dating malayo, dating walang, napakalayo, ay nilapit ang ating Panginoon Jesus. Kapag binabahagi natin ang ating pagkatoo, hindi natin tinataas ang ating mga sarili kung hindi ang Diyos. Diba? Kaya napakahalaga po na tayo po ay magbahagi ang ating mga testimony sa Panginoon. Napakasarap po na ibinabahagi natin yung salita ng Panginoon, yung testimony po natin. Yung buhay na pagkatoo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kung minsan nagtatanong tayo, bakit na ganang nangyayari sa buhay ko napakasarap po ng pinagdadaan? Dahil nais ng Panginoon maging epektibo tayo sa ating pagkapahayag ng ating mga testimony. Pinamarites natin ang ating buhay. Diba? Tayo, ayaw natin minamarites tayo kapag pangit. Diba? Gagali tayo. Pag minamarites natin yung mga nakaraan, yung buhay ng mga buhay. Pero, kahit salita ng Panginoon yung mamarites natin, hindi ba dapat masira tayo? May babahagi natin kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga po ako, pag ako po ay hindi nga ako pagbahagi ng salita ng Panginoon, parang nalalambot ako. Para kung nawawalan ako ng nalakas. Kasi bilang mananampalataya, napakahalaga po kung na binabahagi po natin yung salita ng ating Panginoon sa bawat tayo. Kaya sabi ko, kasi nung time na nag-miss call sa akin yung teachers na yun, malapit sa akin yung teacher na nag-miss call sa akin, hindi ko nasagot yung tawag niya. 2 days before na nag-suicide siya, tumawag sa akin. Kasi nung time na pinapabalik ako sa school, tinawagan ako ng dating administrator namin. Sabi niya, kailangan kita dito sa school, kailangan kita. Kasi hindi kami nagkasundo doon sa sweldo. Kasi parang gusto niya, yung dating rito, yung pa rin pumuli sa akin. Dahil sinampunin ko sa akin may bahay, sabi ng aking may bahay, huwag masyadong mababa kung bibigay niya sa iyo. At nung nung tinawagan niya sa nung nakaraang May, nung gusto kami, sabi niya, kuya, babalik ako sa ABC. Sabi ko, babalik ako. Kasi kinukuha ko na siya dito. Sabi niya, sige, bumalik ka rito. Kasi kapag hindi pa rin siya taong to, dahil ko siyang binabahagi ng salita ng Panginoon.
Pag sabi niya, kuya yun, anong gagawin ko? Dahil ko siya siya ang salita ng Panginoon. At noong time na 2 days, tumawag sa akin, hindi ko sagutin ako, nakakala ko normal lang. At nakita ko na lang sa GC namin, ano nga, pakamatay na ng tao. So, ibig sabihin is, nakakalungkot kasi yung mga panahon ngayon na kailangan niya ng tao magbabahagi sa kanya upang i-encourage siya sa kanyang kalagayan, walang nagbigay sa kanya ng ganong bagay. So, kami nga is, kapag binahagi natin ang ating patotoo, hindi natin tinataas ang ating sarili kung hindi ang ating Panginoon Jesus. Dapat po makita po natin na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi para pagmalaki yung mga ating nangyayari sa buhay natin, kundi pinagmamalaki natin kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin. Mula sa pangit, mula sa masalimuot, mula sa madilim na kalagayan, dinala tayo ng ating Panginoon doon sa magandang kalagayan. At ano po yung kalagayan natin ngayon? Maganda tayo. Lumalaban tayo. Alright? May Diyos tayo. Kapag depressed, andyan ang Diyos. Hindi natin gagawin yung ginawa niya. Diba? Kasi questionable yun sa isang mananampalataya. Na ikaw ay believers, aktibo sa church, family mo, nagsaserve sa Panginoon, dumating ka sa problema, mag-suicide ka. Talo naman natin kung ano yung parusa doon sa mga taong gumagawa ng gano'n. Diba? Parang hindi ugali at hindi dapat pag-uugali ng isang mananampalataya o isang Kristiyano na kilala sa Panginoon na ikaw ay mamamatay dahil sa pagbigti. Pangit na testimony kung ganun bagay, di ba? Sabi sa hindi Kristiyano yun. Ayun ay unbeliever, di ba? Eh dapat po is sa atin, habang tayo sumusunod at naglilingkod sa Panginoon, isang bagay yung nais ng ating Panginoon, pagandahin natin yung testimony mo. Diba? Pagandahin natin, sabi nga eh, minsan lang tayo, sabi nga sa Facebook, minsan lang tayo mabubuhay dito sa mundo. Malimutan ko na yun. Pero habang may buhay tayo, ilakas natin, ilakas pa tayo, pagandahin natin yung ating storya natin. Ay dapat po habang tayo kumikilala sa Panginoon, gawin natin yung mga bagay na lalong magpapabuti at magpapatibay ng relasyon natin sa ating Panginoon Jesus. Kasi hindi po natin alam kung pwede pong mangyari po sa atin. Diba? Natulad po yung nangyari po sa ang patotoo ay nasasabihin, kung ginawa ito ng Diyos sa akin, kaya rin niyang gawin ito sa iyo. Kung paano ako nakasurvive, kung paano ako naging matagal, ganun din yung gagawin mo sa akin. Kasi iba naman siya. Iba yung buhay ni Allen, iba yung buhay mo. Diba? Iba kami na level ng pananampalataya. Yan, spiritual yan. Kahit anong bato mo dyan, hindi mo re-react. Kahit bato yung mga spirit, hindi mo re-react. Diba? Kasi bakit? Spiritual eh. Diba? Ganun daw yung thinking ng spiritual. Hindi ka mag-respond doon sa bagay na ibabato sa'yo. Diba? Kasi sabi mo, God bless. Nalala yung preacher sa Amerika, yung sinuntok siya, yung Christian preaching siya, sinuntok siya ng isang tao, ito lang, ang laki na kasi sinuntok siya, at anong sabi niya, God bless. Hindi niya binalikan. Kaya tayo kaya, isang kaligayarado, magagawin natin. Masalamat kayo, kung kamay ko, Kristiyan na, diba? Minsan panigabalik tayo, diba? May reaction tayo. Minsan, biglang sisingin sa akin yung motor. Papagano'n na lang ako. May reaction tayo. Diba? Pero isang bagay yung dapat natin mapanatili. Bilang mananampalataya, kailangan ko mamalagaan. Kailangan ko minahatan. Ang testimony. Ano yung testimony? Dito ako. Wala na. Mananampalataya. Hindi na ako katulad ng dati. Mahindi ang ulo. Walang pasensya. Ang galing mo salita ng mga negatibo kung sa mga tao na hindi ko gusto. Pero iba na ako. Pinutulo ng Panginoon ng dila. Diba? Pinalita na ng bilang mga Diyos. Hindi na yung bilang pulis natin yung sinasabi. Loving Diyos. Diba? Ay dapat lagi po natin makikita po sa akin. Sabi ng patotoo, sabi ko, ginawa ito ng Diyos sa akin. Kaya rin ang gawin ko sa akin. Sa bawat isa
Ang patotoo ay papalakas ng pananampalataya ng iba. Kaya napakaganda po niyan. Kaya tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, lagi natin, hindi natin inaalis sa program natin kapag meron po tayong mga activity o meron tayong celebration dito, nag-joint fellowship tayo. Hindi po natin inaalis yung portion na kung saan naghahanap po tayo ng bawat individual na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Kasi alam natin na sa kanilang pinagdaanan, may mapupulot tayo. May mapupulot tayong aral. Diba? Tuwangan ko po na nagpapupulot po kami rito. Dahil ko po nakikita si Nanay Vicky na lagi kumakisara. Nagsishare, mahuwag ka, nagka-testimony. Napakaganda naman yung mga sinasabi na ito. Nakakatuwa kasi sa kanyang pinagdadaanan, lagi nakita ko lagi napupuriyan ng ating Panginoon. Nagpapalakas ng pananampalataya ng iba. Kaya kung gusto natin maging daluyan tayo ng pagkapala sa ibang tao, ang napilihin po natin palagi lumagi po magandang testimonies natin ng relasyon sa atin. Marcos chapter 5 verse 19, ang sabi ko, Umayo ka sa inyong bahay at isa-isay mo kung gaano kalaking bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon. Umayo po ka. Yung pagkayo. Sino po ba ito yung may hinig sa iyo? Sino po yung may hinig sa iyo? Wala? Nakakabot mo, nakahinig sa iyo. Diba? Dalihin po natin magkakaroon po tayo ng isa. Paano po natin mapapalakas kung pananampalataya? Kailangan po natin mag-alala ang tayo. Ngayon po naman talaga yung message ng ating mga. Kailangan meron po tayong pinukul, meron po tayong pinapangarap na isang kaluluwa na nilalapit sa mga. Kumbaga, meron tayong patawag ng bento. Meron tayong dapat pagmamahal. Kung tayo po'y mayaman, kung tayo po'y maraming kayamanan, siyempre yung yaman natin, ipapamahal natin doon sa mga tao. Gusto natin susunod ng papaguloy ng ating pong yaman. Pero din po dapat ang ating pananaw sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Nagkakaroon tayo ng discipleship. Pinag-disciple ko tayo. May disciple natin, alam natin pwedeng magamit ng ating Panginoon Jesus. Pwedeng mag-glorify ang kabanalan ng ating Panginoon. Maraming tao na ang kailangan ng pag-asa kapag narinig nila kung paano kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Napapalakas ang kanilang kalagayan. Paano nga ba makakarinig? Paano nga ba makakalalaman yung salvation kung tayo po ay hindi mapapahayag ng salita ng ating Panginoon? Paano sila makakarinig kung walang kahayag? Paano sila malalaman yung salvation kung walang magsasalita? Paano nila malalaman na pinatawad pala ako ng Panginoon, patuloy po pinatawad ng Panginoon kung hindi po natin ibabahagi yung salita ng ating Panginoon sa bawat tao? Pinagayaan po natin yung ating mga talento. Hindi po masumaya. Tama po yun. Yung mga talento, ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Pag-imanin natin yan. Kasi yung mga manan natin, baka yung worship, bigyan ng kapulian ang ating pangalan ng ating Panginoon Jesus. Pero dapat lumalabuti po tayo. Lumalabuti tayo by skill. Pero dapat lumalabuti tayo spiritual. Diba? Dahil paglago natin yung spiritual ay magiging asset mo. O paano kung maging isang epektibong mananampalataya. Nakakano ko kasi maraming tao, maraming Kristiyano ngayon ay yung kanilang paglago ay mabagal. Hindi sila gano'n ka-porsigido na lumago yung kanilang spiritual. Kasi para sa kanila, sapat na yung kanilang ginagawa sa Panginoon. Para sa kanila yung kanilang bagay na kanilang kinikinalala dyan, enough para i-worship o purihin ng ating Panginoon. Pero kung titignan po natin, ang sabi po ng Panginoon sa salita niya, bakit siya bumaba rito is to preach the gospel. Pakilala yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kasi kung hinahanap niya is yung bagay lamang na meron ang bawat tao talento, sapat na yun para sa Kanya. Remember nung time ang Panginoon ay nasa Kanyang trono, ang Kanyang mga angin ay walang ginawa kundi
magbigay ng papuri sa Kanya. Ibig sabihin, araw at gabi, ano na sila sa Panginoon, papuri. Ibig sabihin, kung hindi natin, sorry, doon sa word, pero parang naumay na. Umay na ang Panginoon sa worship. Umangangin sa Kanya, si araw at gabi natin na. At ang nais niya, ipakilala yung Kanyang pag-ibig sa bawat tao. At sino yung gagamitin ng ating Panginoon para gawin ang mga bagay na yun? Yung mga angel ba? Tawag-bago na sila dito at magmimirakit para sabihin, pakilalanin nyo at tatabi nyo, Panginoon, ito ang plano ng Diyos. Hindi. Bumabasa rito ay para ipakilala yung Kanyang pag-ibig, ipakilala yung Kanyang sakripisyo, ipakilala ang Kanyang kamatayan sa krus sa magiging daan ng salvation sa bawat tao. Kaya ang nais ng Panginoon, nakikilala ang isang tao, hindi dahil lamang siya nagkakaroon ng pagkilala sa kanyang sarili, kundi yung pagkilala niya sa kabutihan at pag-ibig ng ating Panginoon Jesus. Kasi kung si Iman, sabi ko, Eman, di ba? Manuel. Si Manuel, may taring kasi tumutugan na. Dahil may taring siya, tumutong na agad siya. Pero hindi niya naiintindihan yung value ng kanyang responsibility na kanyang tatanggapin. Parang ganun. Kaya ang tao, pag sinabi na namatay si Jesus sa krus, okay na yan. Pero dapat, after na makilala niya, ano yung response? Ano yung gagawin? Dapat naiintindihan po ng tao. Kaya yung mga testimony po natin, dapat po ginagamit po natin yan para makilala ang ating Panginoon Jesus. Ang iyong tagumpay sa pagsubok ay nabibigay lakas sa dumaraan sa paghihirap. Ang mga ganun, di ba? Ibig sabihin, pagtagumpay ka, maraming tao ang lalapit sa'yo. Maraming tao nagbibigay ng titiwala sa'yo. Sabihan, sa Shirley, maraming nagkahanap ko sa buhay. May problema ako, makausapin ko sa Shirley. Sa Shirley, ano ba sikreto? Sama na ako siya sa sumba. Diba? Kasi sama sa sumba. Ako na sa sumba sila. Alam mo ba yung sikreto? Kailangan mo pinalangin sa Jesus Christ. Kailangan mo lang manapalakas. Ayun yung sikreto. Kung nakikita mo akong healthy at malakas, hindi dahil sa akin niya, dahil din niya, dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Dahil sa pagsunod ko sa utos ng Panginoon. Ano ba yung utos? Ano ba yung utos? Ano yung utos? Wala. Magpupista ng mga magpupista yung sa tao. May utos, diba? Ano ba yung utos? Preach the gospel. Yung mandate na binigay ng Panginoon. Kanya nga, nalulunod ako, sabi ko, nung oras niya, hindi nila pala kami. Baka kami, wala na mag-church. Baka na mag-church na. Nulungkot ako, magpasok ko, si Teresa, si Nanay Vicky pala sa kanyang music. Tinitignan ko yung oras, sabi ko, nanay mo, wala pa sila. Sabi ko, nakuyo ko nga ako, sabi ko, Lord, naiwan ba kami? Bayo ako lang, tapos mali sila, Sister Marilyn. Ako, Christian, di pa na-rapture. Sister Marilyn. Hindi pa na-rapture. Ibig sabihin, may gagawin pa tayo. Amen? Gagawin pa tayo sa Panginoon. Dahil walang pag-asa ang mundo kundi tayo. Dapat nakikita po natin yan. Tayo yung natitirang pag-asa ng mundo. Ibig sabihin, yung halaga natin, napakahalaga. Katulad ng ginto, di ba? May pinamulot akong vlogger na nanginisa ng mga gold, yung mga nakuha sa mga sinasalo. So, ang konting ganito lang kalaki at umahabol ng 120,000 yung halaga. Sabi ko, grabe, mahal talaga ng ginto. So, ibig sabihin, ganun pa rin yung value ng ginto, napakamahal. Tayo mga mananampalataya is more than gold. Diba? Mas mahal pa tayo sa ginto. Kaya dapat yung value natin, minimitin natin yan bilang isang lingkod ng Panginoon.
ingatan natin na manatili sa ating yung title natin na lingkod ng Panginoon. At kahit anong gawin, kahit dapat anong mangyari, hindi mawala yan. Kasi selyo mo yan. Selyo mo yan bilang lingkod ng Panginoon. At dahil na-identify ka na isang tunay na mananampalataya, na matagag at matibay sa pananampalataya. Di ba? Kasi may selyo ka. Parang baka ka na tinatakan. Ito yung baka na pag-aari ni Don Genesis, di ba? Ni Don Judah. Ay pag nakita nila ngayon, baka mukha ka naman yung pag-aari ng dalawang doon yan. Kasi may tatak. Di ba yung mga baka tinatatakan? Tama ko ba? Tama ko ba? Tama ko? Mali ba? Tama ba ako? May mga tatakyan dito, di ba? May tatakyan yung pangalan, initial. Oo, yung kanino yan. Kaya na-identify nila na yung mga bakang yan. Doon yan, pag-aari ang pakialam yan. Tayo mga mananampalataya, may tatak tayo. At dapat yung tatak na yun, na-identify na dito. Tama ka rin. O kung kakantiin yan, sabi niya sa mga kanyang mga disciple, anak ng Diyos yan. Hindi mo kaya yan. Tatawag ka lang dyan. Ito nga po, so, may silang. Kung nabasa ko yung Lucifer's The Throne, isang book ko yan, may isang wizard na witchcraft. True story ko yun, nangyari ko sa US yun. Hindi ko na makita yung book na yun. Bago po siya nakuha na yun, nag-iisa po siyang wizard ng witchcraft. So one time pumunta po siya dun sa Bago Pari cash ng kanyang pera. Binigay niya yung cheque dun sa counter. At ang sabi sa kanya ng counter, Sir, pila pa mo yung cheque. Kasi gano'n naman, di ba? Ayaw mo ng name, address, sa firma. Binigay mo ganun. Parang natagalan siya dun sa service ng babae. Nainis siya, kumuha siya ng items sa katawan ng babae para ulan. Na-discern ng babae na kanyang kahanap ay isang demonic person. At sabi niya, Sir, nung iningkas na niya yung ningkas na niya yung pera, siyempre ningkas na yung pera, ibabalik di ba sa yung cheque para pirmahan mo ulit, di ba? May dinote siya doon sa cheque. At ang sinabi niya doon sinulat niya doon sa cheque, God bless you. Nagalit na yun, yung taong doon. Sabi niya, ano ko to ah? Wala namang ibang Diyos na akong niwuwusip at pinupuro, hindi. Sisilan lang. Bakit sinasabi ng God bless you? Dahil may nakuha siyang item, sabi niya ngayon, yari ko sa akin, pupulanin kita. At ang pag-uwi niya sa bahay, in-exercise niya, yung pangumulat doon sa babae. Ang ginagawa niya, habang ginagawa niya yung ritual, tinitignan niya yung babae. Walang talag. Hindi tumatalag. Kahit anong ganyan, hindi tumatalag. Nakamuli siya. Sabi niya, bakit ganun? Ay, tumalag. Ako yung pinakamakapangyarihan yung nasa high ranking ng witchcraft doon sa kanilang kulto. Sabi niya ganun, kasi hindi tumatalag. Doon siya ngayon, nakumbus. Sabi niya, meron ka palang mas makapangyarihan kay Lucifer. At doon siya nag-Diyos. At nalaman niya, naging babae pala ay born again. Born again Christian. So, ibig sabihin, tayo po ay lingkod ng Panginoon. Dapat nare-recognize na ito. Ngayon tao niya, kahit ang gawin niya, hindi mo kayang patawin ito. Kahit si Brian, hindi nakapin. Diba? Kahit hindi kami hindi halayan, kasi hindi tatalag. Pero nakakalang ko, kapag po tayo po ay pinipitig ng limon, nararamdaman natin sa why? Kasi may buhay. Saan ba tayo madalas tirahin ng limon? Emotion, physical, financial. Diba? Doon tayo madalas pinagtatawanan ng limon. Christian na naman. Born again ko. Asa na faith? Akala ko kapag nire-invest mo, bakit ang umuwi? Ba't hindi yan? Bakit? Nagre-reklamo. Kasi yung Diyos. Ayun po minsan yung bagay na nawawala ko sa isang yung faith and trust sa Panginoon. Kaya dapat po, sabi niya, ang iyong tagumpay sa pagsubok ay nagbibigay lakas sa mga dumadaan sa paligid. Magiging kaalis tayo. Kung yung kapatid mo nanginginan, tayo yung kanyang magiging gabay para siya ay lakas.
Sabi ko, pares kayong mahina. Paano makakaya yung mahina? Nahihing? Mahina ka rin. Wala lang kayong destinasyon ng mararating. Kasi pares kayong weak. Pares kayong mahina. Saan ang punta nyo? Doon sa pag-aasala sa Panginoon. Maganda po yung ano na yun, pero ano po yan eh, yung parang 1990s pa yun. Ang title niya po is Lucifer's The Throne. Maganda po yung book na yun. May humahaba lang po at maraming books series. Tingin po kayo sa PCBS. Tinanong ko na pag nakakita ko kayo bigyan. Ito po na ano po kayo ma-enlighten in scripture. Yun yung makikita kung gano'ng ka-powerful ang Panginoon. At sa huling verse po, noong time na hindi siya nakatiis, nilapitan niya yung babae. Sabi niya, bakit hindi ka tinatablan lahat ng bagay na ginagawa ko sa'yo? Kinumpes niya. Ano ko, which ka pa, obisyo to. Ba't hindi ko malalaman ang ginagawa ko sa'yo? Sabi niya, meron kasi akong Diyos na tinanggap. Meron kasi akong Diyos na kinilala at pinagigyan ng aking buhay. Sabi ng lalaki ko, gano'n ba? Gusto ko ipakilala yung Diyos na pinagigyan ko. At nabunagin ko sa panisip na yun, nakakilala sa Panginoon. So yun po yung dapat po natin ginagawa ko. Kaya napakahalaga po na yung testimony po natin. Kaya your testimony has power. Ito po yan. Dahil ang ating pong testimony makakapagbago ng buhay ng tao. Makakapagligtas ng tao. Amen? Pero kung nasasabi po yun kung ating pong ibabahagi yung bawat testimony po na meron na. Dapat binabahagi po natin yung testimony, hindi, alam mo, anak ko sa yung games, yung online games, scatter. Diba? Sabi nga sa akin, sabi niya, Pastor, punta mo si gano'n, bakit? Anton, may session. Nahiya ako. Pagpunta ko sa skita, bumubola. Letrang B. Na ako nahiya, tuwayo ko na lang ako. Sa letrang B, hindi ako napakita kasi baka mahiya sa akin. Hindi ko na lang tinignan. So dapat pag ginagawa yun, diba? At sabi nung dinalaw ko, dahil nahiya ako, hindi niya maatin, dinalaw ko. Sabi ng mga karancho niya, sabi niya, ayan yung pari nila. Napagkaman ako pari. Kaya pala yung pari nila. Sabi niya, kaya pala yung pari nila, dinadalaw na yung ating classmate. So, hindi man ako nakita ng kapatiran niya. Pero, siyempre, nakakayahin para sa kanya. Lakas pa lang ng boses. Letrang B. Diba? So, tama ba, maging ngayon ba yung dapat natin na testimony na dapat pinapanatili ng isang pananampalataya? Hindi po yun. Kaya nga dapat makita po natin na ang Panginoon ang nagbago sa atin, ang Panginoon ang umuulog sa atin para yung ating pong portrait na ginugulit ng Panginoon maging kaaya-aya sa paningin ng ibang tao. Diba? Maganda yung manilang reaction. Ang ganda colorful. Ang ating buhay maging colorful. Maging maganda sa mata. Hindi masakit sa mata. Hindi masakit sa tenga, di ba? Kung nasa amin tenga mata ng mata. Dapat po ganun yung ating pong pinapanatili bilang lingkod at mananampalataya ng Panginoon. Ang iyong panunubalik ay nagbibigay pag-asa sa nasaktan. So kasama na rin po yung kanina na yung pagsubok, nagbibigay lakas sa lumalaan sa paghihirap. Ang iyong pagbabago ay pagkatunay na may makapangyarihan pa rin ng ibang nilo. Yung power ng salita ng Panginoon ay yun ang magbibigay po sa kanila ng pagbabago sa salita ng Panginoon. Nakapagod na sinabi ko rin, paano magmamanifest yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon kung hindi po natin ibabahagi? Kung hindi po natin i-share sa kanila yung word of God. Kasi mga unbelievers, hindi nila alam ang Bible. Even na yung mga mananampalataya, di ba? Sabi nga sa kanya, buksan mo yung James, harap siya ng anak. Sabi niya, Brother, wala namang Jaime dito. Wala namang Jaime. Sabi ko, hindi Jaime yan, Santiago. Harap siya na, sabi ba, kaya mahanap mo na pa. Sabi mo, James, hinahanap ko Jaime. Diba? Hindi mo talaga ngayon yung Jaime. Wala Jaime sa bahay, wala kayo yung Santiago.
Matagal na Kristiyano, wala sa pagkabata, Kristiyano. Matagal na dating church namin. Pero hindi nga natin ulit. Sa sasayin mo, kung sanaling ating Bible, binubuksan sa Old Testament, yung sinasabi mo naman is New Testament. So, ibig sabihin, maraming tao na hindi sila updated o hindi na alam, wala silang knowledge pagdating sa salita ng ating Panginoon. At sino po yung mag-i-initiate upang sila po inulat nila yung kanilang kaalaman sa salita ng Panginoon? Tayo. Tayo, di ba? Tayo ba? Alam mo naman natin ang sarili mo. Tayo mga believers, tayo mga mananampalataya, yung magumulat ng mananampalataya. Kasi gulat sila. Tayo yung nahahati. Tayo yung nasa kaliwanagan. Tayo yung nasa kaayusan. Tayo yung lahat ng meron na magandang bagay asabi. Amen? Lahat. Kaya pag sinabing Kristiyano pa, yun eh. Okay ba? Wonderful. Kaya yung pananaman. Sabi niya, kapag Kristiyano ka, magkakatiwala. Karapat dapat kang magkatiwala. Kristiyano. Hindi salita, hindi tunay, genuine na mananampalataya. Number 3, ang patutuo ay sandata laban sa kaaway. Sabi doon sa Pahayag, chapter 12, verse 11, isa sa mga paraan ng magtatagumpay ng mga mananampalataya ay sa pamamagitan ng kanilang patutuo. Ito naman yun, maraming taong hindi patagumpay sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng patutuo. Ano po yung patutuo? Ano po ba yung ating patutuo sa harapan ng ibang tao? Nare-recognize ba tayo as isang person na mabuti? Hindi tayo perfect. Correction na, hindi tayo perfect. Pero mayroong something na kakaiba na hindi magtutulong sa kanila para magtiwala ko sa kanila. Alam ko po ba? Pero dapat meron silang sinasabi sa akin. Kasi okay yan. Kaya kapag yung may nag-aanap sa akin doon, si Brother Jen, pumunta sa bahay, alam, na-text naman. Sabi niya, sabi niya, Pastor, saan ba yung bahay niyo? Kinuha yung miracle fruit. Galing kay Brother Rodel. Siya naglalakad, nagtanong siya. So, isang buwan na kanina si Pastor eh. Sino mo yan? Ano ba yan? Sa medical ng ano? Nung makita mo yung ano doon, yung nawasak, minaluwa, Mahina water sa likod lang ng pangatlong bahay, doon yung bahay na. Nagulat ako, paano nalalaman yung bahay namin? Nagtanong ako eh. Nagtanong ko yung pangalan mo. So, ibig sabihin, kapag tayo ay lingkod at sumusunod sa Panginoon, yung mga tao na sa paligid natin na invento. Pero nga po, ang kababahay doon, kapag ako po yung nagpaalis yung sasakay ni Mr. Jenny, kasi hindi mo daw moments. Nagagali sa akin pag nililis ko yung sasakyan. Ay naman, ito ba si Oy? Nililis na naman yung sasakyan. Mayabang-yabang. Kaya pala ako sa sasakyan. Mayabang. Sabi ng mga babae namin, bakit magaling-galing ko yung Yogi? Wala namang ginagawa sa maso. Hindi mayabang yan. Ano lang yung mayabang? Hindi ka manginaan. Ikaw, pumas sa sasakyan. Diba? Kaya ikaw wala yung sasakyan, binupunasan mo, hindi pala sa'yo, mayabang ka. Ay, natingin nila sa'yo. Sabi ko, kaya sila, ako silang patuloy. Sabi nga, bunga na yun, galit sila pag-ulit eh. Dito nga yung tao madaling kausap. Okay, napalitan na lang kami sa likod nila. Isang sabi ko lang yung binulit. Ay, ang kapitbahay namin, ayaw. Gusto pa naman. Kasi sa kanya siya pa nag-inis ng mga taxi-semento sa amin. Kasi kaya mga setback sa likod na yung setback nila, in-overlap na nila. So yung magpakulitan na sila, yung mga tumatasi sa amin. Yung isa pa nag-iiyaw ako doon, kapag-ilaw kasi open kasi yung likod namin. Tumatasi yung mga alon sa semento. Sabi niya, pwede mo kayo pwede natin. Sabi siya, alin ang buti ng Panginoon?
Kasi meron kami doon lugar na kailangan i-waterproofing ng problema ako. Paano ko i-waterproofing? Yung waterproofing niya, sabi niya, Kuya Oy, dadamay ko na yung lugar na yan. Kasi kumain ka na mapahama dito, waterproofing. Siyempre na, sa isip ko, naiisa ko. Kasi hirap binisin eh, yung waterproofing na ginawa niya, may alang sumento, kapag tumigas, parang bato. Eh, yung mga spare parts ako doon na nadumihan, naiisa ko sa isip ko. Ako pinayaan ako na, pululis ko pala ako. Pero hindi ko pa rin ginawa yun. Diinis ko pa rin. Sabi nga ko, kakapala ko ha. Nakapagbukan ko yung hindi ka tatapos yung tubig. Ibig sabihin is, ano mang bagay yung ginagawa natin? Ay, papalap ko, na tayo po yung ikot ng Panginoon. Napupulihan ng ating Panginoon. At meron po tayong beneficio na matatapos. Hindi lang para sa Panginoon, kundi para rin sa ating mga sarili. Diba? Pinagpapalan nito ang katapatan ng Diyos. Pinagpapalan nito ang katapatan ng Diyos. Bakit? Kasi din natin yan. The more na ginagawa tayo, favor para sa Panginoon. Number one, nagpaploto tayo yung pangalan ng ating Panginoon. In return, mayroon tayong pagpapalang appreciation sa mga taong nare-recognize tayo bilang sa tunay na mananampalataya. Sinisira ito ang kasalulingan ng tao. Naninindigan ang mananampalataya. Diba? Sinabing hindi pwede. Hindi pwede. Pag hindi pwede lagay, hindi pwede lagay. Diba? Kailangan ako maglakad ng mga registro, insurance. Kasi panagpalakan ka, tumatig, maglalagay ka. Nakapag sa iyo. Mahal! Magkano na palakad? Nabili mo ako. Gusto may emission. Tapos ako maglakad, magkano? Pero hindi ko lang. Huwag mo rin yung tanong dito. Ang bala. May tanong ako sa iyo dito. Magkano ang gagastos ito? Sir, wala pang 900. Imagine mo, di ba? Pero minsan tayo, nasisilaw tayo sa mga ng tumbingin. Nakabala. Hindi ka makabala. Huwag mo lang ito dito. Pero minsan ay hindi pa compromise. Yan ang pinakamasakit na punto ng isang mananampalataya ay hindi pa compromise tayo kaysa taas. Diba? Hindi pa compromise tayo. Dapat nanindigan po tayo sa ating populasyon sa mga. Pinapakita nito na ang buhay ay kumikilos pa rin ang Diyos. Pinapakita nito na ang buhay at kumikilos pa rin ang Diyos sa atin. Kapag nalala mo ang mga ginawa ng Diyos noon, lumalakas ang loob mo magtiwala sa Kanya ngayon. Natin po mga ginawa na napapatibay ng ating relasyon sa Panginoon. Kapag dadaanan mo yung bagyo, na-overcome mo yung circumstances, na pinagdaanan yung mga obstacle ng buhay mo, lalo ka nag-iinit, lalo ka nag-iinit sa Panginoon, kasi alam mo, kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwanan, hindi ka makabaya. Hindi lang nababasa mo. Kasi sa mga nabasa natin, parang, gusto ko maranasan yan. Amen? Kasi pag nabasa mo, ang ako ng Panginoon, pero hindi ko pa naranasan yan. Gusto ko ma-encounter yun, gusto ko maranasan yan. At pag pinaranas ang Panginoon sa'yo, at na-over ka mo, doon mo ka masasabi, totoo nga. Totoo nga yung mga ako ng Panginoon, hindi ako iniwanan, hindi ako iniwanan. Lalo ang kakabit sa Panginoon. At hindi nagawa ang paglilingkod sa Panginoon, pero bigyan. Diba? Kung nagpapasin ka ng isang mil lang, magiging 2 mil. At kung hindi ka napapunta ng buong araw, magpapasin. Sino pa yung pwede ng pasin dito? Wala magpapasin. Pero sabi ko ng mga doktor, na talaga magpapasin. Para natin, ang patawagan, mag-disiplina natin ang ating mga katawan. Bago katapos, number 4, huwag kaya ang iyong katawan. Kaya, minsan, kaya tayo. Kaya hindi tayo, share mo naman kaya siguro. Yung mga bagay tayo secret, pag sinabi tayo na, yung mga bagay tayo confidential, ayaw natin sabihin. Bakit? Sabi lang, huwag ikaya
Pablo sabi niya, never na ikinaig. Isa yung tayo. Kaya yung isa yung witness ng isang naiiyak mo siya. Paano mo sisimulan mo? At paano mo tatapos? Di ba? Hindi alam ang opening, at hindi alam ang closing. Kaya yung isa nagiging alam kung bakit naiiyak siya ng wala. Ginagawa mo na Holy Spirit. Hindi. Hindi naman yung tinawag. Alala ko isang kapatid na sinabi na, inaasay ko ng Lord, sister, pawala ako ng mga weeks. Sa wrong. Ay, pastor. May kaya tayong tawag kami sa atin. Ayaw. Ano sasabihin mo dyan? Tatayo na ako sa unahan. Kailan ba nangyari na ang likod ng Panginoon na pinagayo na sa unahan? Kaya walang nasabi. Kailan nangyari? Never na nangyari na ikaw ay pinagayo ng Panginoon na wala kang sinabi. Tama, di ba? Sino ang nabibigay ng wisdom? Ang Panginoon. Sino ang nabibigay ng confidence? Lakas ng loob? Yung Panginoon. Ano lang ang dapat ng tuloy? Magagawa. Diba? Lord, lahat mo lang. Humble yourself sa harapan. Sabi nga niya, sabi nga ni Moses, nakita ko. Kaya mo na lang. Pilipit yung hila ako. Pero sinabi ng Panginoon, ako bahala sa ginagawa. Sapagkat hindi ko pinakaya ang Ebanghelyo ng Kristo. Kaya dapat po lagi kong kailangan. Ang hindi pagsunod sa kalooban ng Banal na Espiritu Santo ay kasalanan. Nai-reduce natin yung calling, yung panawagan ng Banal na Espiritu. Pagkakataon yun, pakimahagi natin sa kanila. Kaya kapag dumating tayo sa punto, kinigilit ka na ng Banal na Espiritu, sabihin mo na! Bigat na bigat kayo parang di mo, parang ang pusang hindi madumi. Hindi mo alam ang gagawin, parang sakit-sakit na ng dibdib ko. Ano pa gagawin ko? Di ba? Yung talagang nagigilib yung Banal na Espiritu sa puso mo. Sabihin mo lang na God is good. Naiiyak. Hindi mo sabi God is good. Sabi mo nga, ilan ako bayan na namin din umaga. Sisigaw yun. God is good, hallelujah. Sabihin lang na hallelujah. Sisigaw ka na, hallelujah. Sabi nung umayari ng bayan, yung mo sa amin may gano'n. May gano'n. Bakit? Tingnan mo nga kasi may sigaw na hallelujah. Praise the Lord. Malakas ka naman ng boses. Makatong tayo lang wala sa amin. Kasi sa amin, may puno ng mga buhay ng tayo. Ang nagpapagawa ko doon yung presidente ng Congress namin. Sigaw, hallelujah, praise the Lord. Yung sabihin lang na, sabi mo, hallelujah. Hallelujah. Sabi mo, ano pala niya? Sabi mo, hallelujah. Hallelujah. Ayaw ilakas. Yung boses na iyak. Kasi parang pag sinabi ng hallelujah, parang napakahirap. Ibibig, bukas na ibig. Kung sa ikang hallelujah. E paano pag sinabi mo na, mahal ka ng Panginoon? Sabi siya, paano mo sabi ng halaw? Yung conversation. Ano mo nga sa akin, paano kami lalabas? Ay makasalanan mo. Paano mo mag-i-illustrate sa akin na makamakas? Ay makasalanan. Bakit ako nandito? Bakit ako nakawal? Makapatay ako balang ng Diyos. Oo, makapatay ng Diyos. Kailangan ng hinindihan mo. At yung Banal na Espiritu ay ibigay sa amin ng wisdom, understanding, o yung tamang approach sa sasabihin mo sa tao kung yung pagkakatiwala ang sabi sa harapan. Kasi nasasabihin mo, hindi nasa. Hindi nasa. Para mapagyan yung ari. Yung Lord of Lords, yung King of Kings. Ang iyong nakaraan ay maaaring puno ng pagkakamali. Ngunit kapag hindi tinubos ng Diyos, nagiging parato ito sa nabay niya. Nasugat na pinagaling ng Diyos ay nagiging mensahe nagpapagaling sa iba. Ang testimony po natin, ang pinagalan natin sa buhay,
paano po tayo, nabasted ako. Sabi mo, ano naramdaman mo na nabasted ka? Ganito lang, ganito lang gawin mo. Okay, nagilamos sila, wala na. Lapit ka lang sa Panginoon, wala na. Conclusion, ay po is, ang iyong palato ay katibayan ng kapangyarihan ng Diyos. Katibayan ng ginagawa ng Panginoon na encounter ng Panginoon ang manifest ng Panginoon sa iyo. Kasi kung hindi ka naranasan ng kapangyarihan ng Panginoon, wala ka. Hindi ka makubuhay sa Panginoon. Hindi mo bibigay yung talento mo para sa Panginoon. Hindi mo pagkakalog sa iyo yung mga sabi nga nung sa Biblia sa iyo, civilized. Galing pakitara, sabi ng pastor, walang tumutuloy sa church. Sabi ng pastor, anak, gamitin mo yung talent mo para sa Panginoon kasi walang nakikita sa yung pastor na. So, nabibig sa gitara, kumakanta. Pero, yung 90s, meron banda ng civilized. Nung magaling ko ng gitara. Lagi sa mga encourage, yung pastor, ayaw na yun. Pati na naman yung tayo sa church, walang pera din. Doon ako sa banda ko, nakikita ko ng pera. Malaking pera ko, talented ako. Ayaw niya pag-aaral ng kanyang talent. Ang tinuwante na naging siya, mahabang pila. Nung nasa harapan siya ng Panginoon, nagsusulit na siya sa kanyang ginawa sa Panginoon. Nakatinginan sa kanya yung Panginoon. At sa trono ng Panginoon may kinuha gitara. Kinuha yung gitara. Ginawal sa kanya. Sabi sa kanya, anak, pwede yung gitara. Pwede mo gamit. Isang sa pag-iwas. Ang talent ko pala, ayun pala yung katibayan ng kapangyarihan. Na dapat, una nagbibigibisyo ng pangalan ng Diyos. Secondary na lang ako sa iyo. Kaya katibayan ng kapangyarihan ng Diyos, ng ating mga testimony. Papalakas ng pananampalataya ng iba, hindi encouragement, hindi nakaka-discourage, hindi nagbibigay ng lahat para magpatuloy yung iba base sa mga testimony natin. Sandata laban sa kaaway, parang hindi nalakas. Sangkapan upang dalhin ang mga tao kay Kristo. Magdalhin kung saan, magdalhin sa mga kung saan. Makadalhin ka, magdalhin sa Santa Lucia, may mga couple, mga elders doon na talagang pwede. Sama kami sa namin, sa mga namin. Kapag ginagaling namin sa banan ng Yeso Cristo. Kailangan po at maraming salamat tayo po manalangin sa ating Panginoon Jesus. Panginoon, salamat po Panginoon sa biyaya mo po sa amin. Lord, wala kaming pwedeng ipagmalaki sa iyong harapan dahil lahat ng bagay na meron kami ay biyaya mo lang. Ang buhay, aming patayon na yung pangangibiyaya. Lord, salamat po dahil hindi ka po ang sasawa na kami ay manatiling nag-uulugod sa iyong harapan. Maraming salamat, Lord, dahil sa kabila ng mga kailangan, hindi ka po nagkulang. Sa hapong panahon, Panginoon, patuloy ka na rin kapag sa akin. Sa hapong panahon, Panginoon, patuloy ka kami nilatayan. At kahit minsan, hindi mo kami iniwan. Salamat po, Panginoon. Unang panalangin ako namin ng Diyos. Patuloy pagalangin mo ang aming Diyos sa matalayan namin. Yung pagkakataon na kami ay pinili mga tinawa. Kaya namin may purpose ang aming buhay. May purpose bakit nakilala ko namin. May purpose, Panginoon, bakit tinawag mo kami at pinili mo kami. Kaya nais mo, Panginoon, makita at inayang na walang kataklang pag-ibig at kapangyarihan mo sa amin. Lord, we are not perfect. Hindi po kami deserve, Panginoon. Pero salamat dahil sa kabila ng pinili mo kami kami at tinawag. Magpuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa oras ito. Kaya ako parulit ko maghari sa aming mga buhay. Patuloy na ikaw mo ang grasya ng kaibigan, ang tumayo sa pananampalataya ng kami sa iyo mga kapatid.
galing mo.